ato o judgment, no? Sa panahon natin ngayon, ang tao para bang wala nang siyang kinatatakutan. Ginagawa niya ang gusto niyang gawin, natutuwa siya sa ginagawa niya kahit minsan ay labog na nga sa batas. Batas ng Diyos at batas ng tao. At dahil dyan po mga kapatid, nagkaroon po tayo tinatawag na justice system. At ito ngayon ang ina-apply natin dito sa daigdig na ito, sa ating gobyerno, at para sa kaalaman ng lahat, ang mga batas nito, ang judgment nito, ay ngayon lang natin ma-realize ito po ay nakapattern sa paghuhukom at paghatol ng Panginoong Diyos. Sa bandang huli, sabi nga ng Biblia, lahat ng tao sa daigdig na ito ay hahatulan ng ating Panginoong Diyos. At yan ay isang malaking katanungan. Yung nga bang nanalig sa Panginoong Kristo ay hahatulan pa? O magkamisan, yung bang nakikita natin kasama sa daigdig na ito, may paghatol nga ba? O wala, just enjoy na lang ang night. Sabi nila, life is short. Gawin mo lang ang gusto mong gawin. Para bang wala silang ibang iniisip kundi ang kanilang sarili lamang. Sa araw na ito, lilinawin muli sa atin sa pamagitan po ng mga talata na nakasulat dito sa Romans chapter 2. Nung nakaraan, pinasimulan po natin ito mga kapatid. Dito nga merong title na God's Righteous Judgment. No? Ibig sabihin, ang paghatol, pag ang Diyos na pinag-usapan siyang matol, sigurado tama po ito, nasa katwiran po ito. Bakit gano'n? Kasi minsan sa daigdig na ito, no, sa ating justice system, minsan kino-question ng tao, halimbawa may nakatula sa korte, aba nakapatay na nga naman, nag-rape na nga naman, aba magkamisan absuelto pa, hindi siya nakatulan, hindi siya napaparusahan, bakit nagkaganon? Samantala yung iba na walang pambayad sa abogado, kulang na siya sa ebidensya, aba siya pa ngayon ang nakulong. Minsan ang hirap. Ganon nga ba sa ating Panginoong Diyos? Well, siguro sa isip natin, hindi pwede, hindi makakalusot niya sa Panginoong Diyos. Tama po kayo. Pero dapat po nating linawin na may mga bagay na pinaliwanag dito si Apostol Pablo kasi siya po ang nagsulat nito pagtungkol po sa batas. Amen? At nabanggit ko nga noong nakaraan, dahil nga ako ay napunta na rin sa justice system ng barangay, doon ko rin po naunawaan gaano kalalim ang lahat ng ito, pero ganun din pala, gaano lang ito kasimple, uunawain natin yan. Amen? Saglit tayong manalangin, samahan ninyo sa panalangin. Nakilang Diyos, muli, knowledge and wisdom, at syempre po, better understanding ng mga bagay patungkol sa aming pananampalataya. Gamitin po ninyo ang pagkakataong ito, tangaklat na ito ng Romans chapter 2, upang makita namin ang pangunawaan, ano nga ba ang kahatulan mo sa sanlibutan ito? Gabayan po ninyo kami, ako bilang iyong tagapangaral, ganun din ang aking mga kapatid nito, buksan ang kanilang puso't isip. Yamang ang pinagkalooban mo sila ng biyaya at nagbigay din sila ng oras upang mapakinggan ang iyong mga salita. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Okay, tingnan natin sa punto ng Diyos. Ano po? Ay ang justice system natin dito sa Ulit na Philippines nga lang minsan no? Minsan yung mga politiko natin, di ba nakulong? Na napawalang sala, ayun, politiko na naman. Sabi ko, ibang klase talaga rito. Tapos sila ngayon na magpapatupad ng batas. Sabi ko, nabanggit ko nga, sabi ko noong nakaraang Biyernes, nagtaka pagdating sa barangay, ba't may seminar dito? Alam niyo kung ano sineseminar? Yung bagong computer machine. Gagamitin ng cover. Cover na naman. Dahil yung dati yata, wala na. So, sineseminar kami kung ano ang advantage ng bagong machine, paano gagamitin, sa amin. Gagawa ko tayo ng sample. Ito po ang sample. Napakahaba pala nung pagpipilian natin yung ganun po kahaba. Baliktaran po yun. Ako sabi ko, yung bang natin sa eleksyon, sabi ko ganun. Pero wala, ganun ang patakaran ngayon. Sabi nila, huwag po ninyong dudungisan, huwag kang magkakamali dahil hindi po yun babasahin ng profesor. Sinampulan mga kapatid. At yun nga, sabi ko, talaga naman. Tinitingnan ko yung mga pangalan. Sample lang pala yung mga pangalan na naroon
wala yung mga pangalan ng politika. Tinitingnan ko nga kung nandun yung pangalan namin, baka pati kami nandun. Wala naman. Tapos sinampo na nila, yun, tapos pinauwi na kami. Ganun lang. Sabi ko, kaya na naman papasok naman tayo sa politics. At mag-elect na naman tayo sa Senate at sa Congress. Ano trabaho sa Senate and Congress? Hindi po sa executive, doon po sa legislative. Anong ibig sabihin ng legislative? Gagawa na naman ng batas. Yung batas natin, taon-taon na lang yan, dinadagdagan, taon-taon binabawasan, hindi na tayo natapos-tapos. Ang magandang balita, ang batas ng Diyos isa lang. Hindi pwede. Ano sabi ng Biblia? Papasa natin, hindi mo pwede, hindi mo rin pwede, kailangan eksakto lang mga kapatid. At tingnan natin kung paano nga pinaliwanag ito ni Paul. Tandaan natin, ang justice system ng Diyos, kahit anong bansa, kahit anong tao, isa lang po. Ano po? Hindi katulad sa political system, iba yung batas ng ibang bansa, iba yung batas natin, minsan iba pa yung batas ng barangay doon, iba pa yung barangay na nga magkakaiba pa eh. Sabi ko pa, ano ba yan? Buti na lang, meron tayong Diyos na iisa lamang ang batas. At ito ang kanyang sabi mga kapatid. Babasahin ko lamang sa verse 2. Sabi niya, ito nabasa mo na rin sa review. Kaya nga sino kang mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Very intriguing yung intro niya. Pagkat ang paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganon. Bakit kaya sinabi ni Paul? Ayun, sa verse 2 pala. Lalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawain ginagawa mo rin? O, hinahawak mo ang Diyos. Ito na nga. Sapagkat siya ay napakabuti, mapagpigil, at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa inyo. Verse 5. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigyan mo ang parusa, ipapataw sa iyo sa paghahayag ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Ayan, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ayon sa kanilang mga gawa. Wow, ito mabigat na. Sa atin kasi, when we talk about God, we talk about the term love. Diba? Uy, napakabait na ng Diyos. Kaya mauunawain ng Diyos. Ito na, sinabi nga ni Paul. Parang inaabuso niyo ang Diyos. Sabi niya. Palibasa, sabi niya. Ang sabi nito, na hindi kayang pumatol ng Diyos dahil mabait siya. No? Nung ako'y bago pa sa pananampalataya, tagal na 1988, meron kaming nasharean, hindi pa po ako likod ng Diyos, bago pa ako, si Pastor Sani, sumalangit ako ang kanyang kaluwa dahil wala na siya. Meron kami nakausap noon. Isa rin siyang born again, sabi niya. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Hindi nagsisharing kami. Alam ko, sabi niya. Sabi niya, napakabait ng Panginoon Diyos. Oo, sabi namin. Bago pa ako. Kaya niyang patawarin ang lahat ng pagkakasala. Gusto mo gumawa ka ngayon? Siya ngayon magsabi, gumawa ka ngayon ng kasalanan, mamaya patatawarin ka niya. Napagano. sabi niya, hindi pa si Pastor Sal, si Brother Sal, sabi niya, meron po ba gan? Oo! Sabi niya, gano'n kabuti ang Panginoong Diyos. Gusto mo, pumatay ka ngayon patatawarin ka rin niya. Parang hindi po yata gano'n ng Diyos. Hindi gano'n ang Panginoong Diyos. Sabi niya, tingnan mo yung magnanakaw sa tabi ng, di ba, yung magnanakaw, sabi niya. O di ba, magnanakaw yun. Napako sa katabi ng Panginoon. O di ba, pinatawad siya ng Panginoong Diyos. Oo nga po. Pero yung sasabihin po niya na, alam mo na yung tama, tapos gagawa ka pa ng mali, tapos patatawarin ka ng Panginoon Diyos, parang questionable po yun. Di, sabi niya, pinagpipili talagang gano'n, kabuti ang Panginoong Diyos.
Ganun nga pa mga kapatid ang pananaw ko yan. Ay di sana ganun na lang gagawin natin. Suntukin kita ngayon. Kung mabigat pag pinatay ka ngayon, hindi ka makakaganti. Patayin kita ngayon. Total patatawarin mo. Ganun ba? Kahit po sa local, sa political justice system, hindi po pwede yung ganun. Kaya nga magtataka tayo mga kapatid, bakit tayo binigyan, hindi tayo, bakit binigyan ang mga Israelita ng 10 utos? Kasi di naman po atin talaga yun. Sa kanila po yun. Ipinagkaloob bilang sila kasi yung bayan ng Diyos. Wala pa tayo kasi hintil tayo. So makikita mo nun, binigyan sila ng 10 words. Actually, ang original na term doon is 10 words. Hindi naman po man-mention it. 10 words para ipakita kung ano kung sino ang Panginoong Diyos at ano ang kanyang nais, ang kanyang kaloob. So, inisa-isa doon. At alam naman ninyo yung 10 mga puntos na yan, mga kapatid. Diba? Pag nilabag mo yun, mga kapatid, ang penalty nun ay kamatayan. Kaya sabi nila, yung Old Testament, yung Diyos daw ng Old Testament, hanggang ngayon kahit yung mga theologian, ay iba raw sa Diyos ng New Testament. Kasi ang Diyos ng New Testament, for God is love, God is forgiving, God is ganon. Ang Diyos daw ng Old Testament, umapatay. Kasi nga, pag nagkasala ka, patay ka, mga kapatid. Yung mga Hudyo, dahil silang binigyan, sila ngayon ang nag-a-apply, no? At ayon sa kanilang mga scholar, dahil hindi naman ako scholar nila, there are 613 laws. Merong 6 ranante at 13 batas na susundin mo. Napakarami naman. Opo. Kasi yung 10 Commandments, yun lang po yung pinaka-pundasyon. Tapos meron pa po silang batas. Ano kakainin mo, paano mo siya kakainin, kailan mo siya kakainin, gano'n. Halimbawa, nagka-an-an ka, nagka-ano ka sa balat, may batas din patungkol doon. So, ganun. Masyadong metikuloso ang batas. Pero makikita mo, sa akin lang okay yun. Kasi nagpapakita na kaya ganun ang batas ng Diyos, concern lang siya sa welfare ng tao mismo. Pag nangalo niya, anong gagawin? Di ba? Pag nagkaketong, anong gagawin? So, makikita kompleto po yung batas ng Panginoong Diyos ko. Di nga lang pag nilabag mo yan, mga kapatid, ang talagang penalty niyan ay kamatayan. Amen po, mga kapatid. Na, sabi rito, mga kapatid, sa verse 4, hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay manapakabuti. So, ito yung katangian. Yun ang mapagpigil at mapagpaumanhin. Yan sa English, yun. O despises thou the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing the goodness of God leadeth thee to repentance. Kaya ganun pala mabait ang Panginoong Diyos. Bakit? Gusto niyang magbago ka ng isip. Yun yung meaning ng repentance. Magbago naman ang isip. So, mabait ang Diyos, Kasi hindi naman siya basta-basta nag-uusga, bibigyan ka niya ng pagkakataon para magbago na ang isip o sabi natin sa English, repentance, change of mind. Yan. Amen mga kapatid? Pero ang sabi nito, kapag hindi kayo nagbago, ano raw ang magiging resulta? Pag hindi nagbago, ikaw ay sabi nito, ngunit dahil sa katikasan ng iyong ulo at di pagsisisik, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng poot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Meron pong paghatol ang Panginoong Diyos. Hahatulan po niya ang lahat. Amen. Now, sabi rito, ang verse 7, ang nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, so may dalawang classification. Ang patuloy sa paggawa ng mabuti, sa paghahagad ng karangalan, kadakilaan at walang kamatayan ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ito. Ano po? Ano daw ang gagawin mo? Now, yung iba kasi,
nami-misinterpret ito. Na ang buhay na walang hanggan para makuha mo, wala kang dapat gawin. Faith lang. Yun ang sinasabi nila. Faith alone. Basta may pananampalataya ka, ay may buhay na walang katama naman po yun. Pero huwag niyong kalilimutan, sinabi rin ni Santiago, pag may pananampalataya, dapat ipakita mo sa pamagitan ng iyong mga gawa. Kung meron kang tunay na pananampalataya, isa-isa na eh. Naghahangad ng karangalan, ayan. Kadakilaan, at kawalang kamatayan, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. So yun ang makikita natin, nasa sayo pa rin yan. Tapos yung kabilang side, dapat matinding galit. Kung ayaw mo naman, matinding galit. Ang puot, ang babagsak sa mga lumilikha ng alin. Pagkakababi at bahagi. At ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kalikuan ng verse 9. Paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Verse 10, ngunit karangalan at kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo gayon din sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi. Very simple. Very simple yan mga kapatid. No? Very simple. Pag gumawa ka ng mabuti, nalugutan Diyos. Siyempre kahit sino naman, buhay na walang hanggan. Pag gumawa ka ng masama, kamatayan. okay. So yun yung judgment. Amen? Now, may tanong, ay kung hindi naman nahuhod yun, nagkasala ko. Ito rin ang sagot sa verse 12. No? Sabi rito, ang lahat na nagkasala nang hindi saklaw sa kautusan ni Moses ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan. O, kita niyo na ha? At ang lahat na nagkasala ng saklaw sa kautusan ay hatulan batay sa kautusan. Tumingin sa ating mga kapatid. Dahil tayo, sweetheart, pambira, 20 years na yata tayo pabalik-balik sa korte dahil sa lupang yan. So, makikita mo rin ito, mga kapatid. Sa korte po kasi, hindi po ba may dalawang panig? Yung justice system, may dalawang panig po yan. Isang naghabla at isang itatanggol ang kanyang sarili. Yung pinaghabla. Ang trabaho, makinig kayo, ng judge ay pakinggan ang side ng bawat isa. Ganun na lang po yun. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo, kumuha ka ng abogado. Kung kaya mo namang ipagtanggol ang sarili mo, hindi pwede naman yun. Sarili mo lang, pwede rin po yun. Kaya tayo na to, may mga so, dahil wala ka namang alam sa kaso, kukuha ka na lang ng abogado. Ang trabaho ng abogado, pag-aralan ang kaso mo. Amen. Kaya ang kaso mo ay masama o hindi, bahala na yung abogado. Wala pong, hindi pwedeng kumampi yung abogado doon sa kapila. Doon ka lang. Kanya-kanyang abogado. Amen po mga kapatid. Pakikinggan po yan, yung side na ito. Sa daigdig na ito, ang nangyayari kasi, kaya tayo nagkakaiba-iba ng opinion, may kanya-kanya tayong abogado. Sa totoo lang, abogado ng sanlibutan, abogado ng pananampalataya. Amen. Magkalaban po yung dalawang yan. At ang nasa gitna ay ang Panginoong Diyos. Katulad din ng judge, ang judge hahatol siya ayon sa batas na umiiral. Tandaan po ninyo yan. Batas na umiiral. Naintindihan po ninyo? Okay. Sige, magsalita ka. Tapos, magsalita ka. Tapos, ilang hearing. Amen? Kaya yung salitang hearing. Ang pananampalataya sa nagsisimula, hearing. Puro ganun po ang sistema niya. Pakikinggan, pakikinggan. Kung sa tao pinakikinggan, sa Diyos din po pinakikinggan ng bawat panig natin. Amen po, mga kapatid. Ha? Okay.
Kaya yung lalaki na nasa katabi ng Panginoon Kristo ay napawalang sala. Kasi, yung isa, di ba, kukumontra siya kung ano sinasabi niya. Uy, tayo dapat. Ang nangyari kasi sa isang magnanakaw, hinatulan niya na yung sarili niya. Anong sabi niya? Yung nasa gitna natin, wala siyang kasalanan. Siya nagatol eh. Tamantalang tayo, magnanakaw tayo. Dapat lang itong nangyari sa atin. So, hinatulan niya na yung sarili niya. Yung nasa kabila, anong sabi? Sabi niya, hindi siya karapat-dapat. Sabi ganon. So, anong ginawa niya? Hindi niya inatulan yung sarili niya. Lumapit siya doon sa nakapako. Anong sabi po niya? Panginoon, pwede po ba? Anong sabi niya? Isama. Ipagsama mo ko, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Amen. So, nag-plead siya. Tawag po niya ay nag-plead. Yung isa hindi naman nag-plead eh. Nakakita mo yun? Sumagot kayo ng Panginoon sa Kristo. Ano ang sinagot ng Panginoon? Simula sa araw na ito, ipagsasama kita sa aking kaharian. Nag-judge ba ang Panginoon? Hindi po siya nag-judge doon, mga kapatid. Nag-mediate po siya. Amen. Makinig kayo sa akin, kapag ito yung nangyayari di sa renting. Sa bawat kaso sa korte, mga kapatid, tandaan niyo ito, ang unang-unang ginagawa ay tinatawag nating mediation. Naintindihan niyo? Pag-aharapin niyo magkabilang panig, walang judgment, walang magsasabi kung sinong tama o mali. Ang unang agenda ron, ano man ang nangyari sa inyo dalawa, magkasundo kayo. Yun po ang mediation. At kung ano ang magkasunduan ninyo, tapos na ang kaso. That's the first part. Kung nagkasundo kayo, nagkapatawaran kayo, dun pa lang, tapos na. Naintindihan mo? Attorney? Okay. On the other hand, kung nag-mediate kayo sila at hindi kayo nagkasundo, talagang ayaw papigil yung kabilang panig, tsaka lang uusad ang kaso. Amen ba mga kapatid? Naintindihan mo doon eh. Ganun. Uusad kayo yung kaso. Paano sa Panginoong Diyos? Parehas din po. Kaya nga mababasa ninyo rito, si Jesus Christ mediator between God. Amen. Lahat ng tao nagkasala, alam natin yan. Romans chapter 3 yun, di ba? Lahat ay nagkasala, hindi, okay. Kung lahat ay nagkasala, ano ang first step? Mediation. Sino ang mediator? Ang Panginoong Jesucristo. May offer yun eh. Anong gagawin mo? Sumampalataya ka sa Kanya. Amen. Sumampalataya ka, pag sumampalataya ka sa Kanya, i-mediate ka niya. Ano man ang nagawa mong kasalanan, siya na ngayon ang aangkin. Mabigat. Papawalang sala niya ang lahat ng kasalanan mo. Kapag ikaw ay pumasok sa mediation o mediator. Kaya ang ginawa ng Panginoon Kristo, para sa lahat, namatay siya. Naintindihan niyo mga kapatid, kaya siya namatay sa krus, mediation po yun. Imbis na kayo ang parusahan, tayo ang parusahan, siya na umako ng lahat ng kasalanan. Ang gagawin mo lang, mananampalataya ka na ikaw ay namatay, na siya'y namatay para sa iyo. Kaya kayo pinatatanggap. Amen? Di ba? Tatlo yan. Pagsisisi, bautismo, at pagkatapos tatanggap ka ng Espiritu Santo. Tatlo po palagi yan mga kapatid. Pag hindi mo siya tinanggap, tuloy ang kaso. Naintindihan niyo lang. Kaya pag mamagisay sa sanlibutan ito, kung ayaw nila sa Panginoon, wala tayong magagawa. Ang problema lang nila, diretso ang kaso nila.
tuloy ang paghatol ng Diyos sa kanila. Ang sino mong tumanggap sa Panginoon Kristo, nawawala po ang paghatol ng Panginoong Diyos. Amen. The next question will be, katulad ko, hindi naman ako Hudyo. Nasasakop pa ako ng kautusan. Sinagot na yan, amen? Kung Hudyo ka, hahatulan ka ayon sa kautusan. Kung hindi ka naman Hudyo, hindi ka hahatulan ayon sa kautusan dahil may sarili kayong kautusan. Pero ang sabi dito, tuloy natin, kung sakali man, sabi dito, sapagkat hindi, verse 13, ang nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatalima rito ang pawawalang sala ng Diyos. Kapag ang hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng ayon sa hinihingi nito sa atas ng kanyang katutubong bait, ito'y nagiging kautusan para sa kanila. Ipinakikilala ng kanilang gawang nakasulat sa kanilang mga puso ang hingihin ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang budi sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan at kung minsan na may pinagtatanggol sila ng kanilang isipan. Ayon sa mabuting balita na aking ipinangangaral, mangyayari ito sa araw na ang lihim ng tao ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Maaaring nagtatanong kayo, paano po yung mga kapatiran na wala rito? Lumabag, wala po tayong pananagutan mo. Naintindihan po ninyo? Wala po tayong pananagutan. Kasi sabi nga, kung yan nakakilala, tumanggap ng Espiritu, ganito, ganyan, di ba? Wala nang pangalawa. Kasi automatic hahatulang ka na kagad. Kaya na mahalaga mga kapatid, na maunawaan ito ng church. Na hindi mo pwedeng sisihin ng Panginoong Diyos kung sakaling pagdating ng araw hatulang ka. Kasi bago pa hatulang ka, may mediation na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kung mamiss mo yan, problema mo yan. Kaya nga ako bilang pastor, at palagi ko sinasabi siya, ang intindihin mo ngayon, mapanatili mo yung kalinisan mo na ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Amen. Napakaraming bilin yan. Pastor, sakop ba tayo ng kautusan? Yun ang sinasabi dito. Hindi ka man Hudyo, pero ginagawa mo yung pinagagawa ng kautusan, parang nasa kautusan ka na rin. Kasi tanong yung iba hindi, wala na tayo sa Old Testament. Hindi po ganun yun. Sa original Bible, there is no such thing as Old and New Testament. Wala po ganun. Ang naglagay na po ng chapter, verses sa Old and New Testament, tao po, mga scholars, hindi po yan, wala po yung ganyan sa original. Tsaka pag tinignan po ninyo mga kapatid ang original na Biblia, wala pong kama, walang pito, dire-diretso po yung salita. Dire-diretso po siya. Hindi katulad dito, may mga chapter, may mga verses, di wala po, dire-diretso na. Paano mo malalaman kung may monitor? May mag-aaral ka. Mag-aaralan. Ang galing ng wisdom, amen? Tapos pag nagpapasa sila from right to left, from righteousness, right nga. Righteousness comes from the word to the right. Right to the left. Ang matitisan liputan, binaliktad natin. Sa tayo nagbabasa, from left to right. Sabi ko, wala. Ano tayo mangyayari talaga dito? Ang hilig natin baliktarin ang itinakdak ng Panginoong Diyos. Amen. May pa-chapter ka pa, may pa-verse ka pa, hindi mo naman sinusunod. Wala rin yun. Di ba nasabi na may 10 utos, pag nilabag mo yung isa, nilabag mo na rin yung siyam. Ay di wala rin. Mali kasi yung mindsetting mga kapatid. Amen. Kung tayo pamimiliin, ahantayin ba natin ang paghatol o doon na lang tayo sa mediation? Ang batas ng tao, makinig kayo mabuti. Nung una, salungat yan sa Diyos, sa sistema. Na-realize nila, mga kapatid, na sa pag-aaral, maganda pang may Diyos, na mas mataas ang antas, mas mataas ang uri ng
batas ng Panginoong Diyos. Kasi ang batas ng Panginoong Diyos, may kapatawaran. Ang batas ng tao, wala po. Amen. Kaya ako nakakapagsalita ng ganito kasi pinag-aralan po namin sa mga seminars yan. Makinig kayo mabuti. At ito'y magandang tip sa atin. Dati po, before 1979, wala pong tinatawag na katarungang pambarangay. Wala po. Pag may kaso ka, diretso ka sa korte. Pag may kaso ka, arestuhin ka agad ng pulis. Naintindihan po ninyo. Wala rin batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan, sa mga kabataan. Wala po yan, mga kapatid. Siguro naisip-isip nila. Dahil ang bansa natin ay Christian country tayo.